Gusto rin ng grupong Manibela na suspindihin muna ang VAT sa langis. Kaya muli silang magkakasa ng 3 araw na tigil pasada simula sa Miyerkules. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Salima Refran. Tatlong araw na nationwide na tigil pasada ang kinakasa mula Miyerkules, April 15 hanggang Biyernes, April 17 ng grupong Manibela. Nasaan ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. dito sa gitna ng krisis ng walang habas na pagtaas ng mga produktong petrolyo? Pinabayaan ninyo na magkamal ng salapi itong mga oil companies na ito. Git nila, wala raw ginagawa ang pamahalaan sa pahirap na dulot ng pagsirit ng presyo ng langis. Sinertify nyo as urgent ang pag-suspend sa excise tax na dapat kasama ang value-added tax. Pero tayo pinabayaan natin hanggang sa ngayon. Binigyan ka na ng kapangyarihan pero ayaw mo pang gamitin. Bakit po? Git pa ng grupo, dapat magbitiw na sa pwesto sina Energy Secretary Sharon Garin at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kalahating milyong mga pampublikong sasakyan raw ang lalahok sa tigil pasada, kasama na ang mga taxi, TNVS at motorcycle taxi. Ang transport strike magsisimula sa mismong araw ng paglulunsad ng service contracting program at kasunod ng rollback sa presyo ng diesel. Ang mga panay solution na inilalatag ninyo ay hindi talaga kapaki-pakinabang. Yung ayuda na pinagmamalaki ninyo ng 3 linggo, iilan lamang ang nakakuha. Ang Malacanang bumuelta sa balak na transport strike. Sa ating palagay, ang pag-hold ng transport strike ay hindi napapanahon sa ngayon. Hindi po ito makakatulong sa dinaranas po natin dulot ng krisis sa Middle East. Ang kinakailangan po lamang talaga dito ay negosasyon, pag-uusap, pagtutulungan. May nilinaw ang palasyo patungkol sa VAT. Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan sa ngayon ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang panig ni Garin at Lopez sa mga panawagang magbitiw na sila sa pwesto. Ang ibang mga transport group naman, sinabing hindi sila sasama sa tigil pasada. Ayaw na raw nila mandagdagan ng pahirap sa mga commuter. Hindi po lalahok sa anumang uri ng tigil pasada na gagawin ng ibang grupo. Nirerespeto natin yung mga aktibidad ng ating mga kasama sa nabuhay. Dahil yung issue naman ay issue ng sektor at ng mamamayan. Yung alam ko yung panawagan din naman yung pagbasura sa older regulation law, yung pagtanggal sa excise tax at saka sa VAT, at yung kaget na pag-rollback ibalik doon sa 55 pesos yung presyo ng petrolyo. Samantala, ika-6 na araw na ng protest caravan ng mga magsasaka, mangingisda at manggagawa mula Batangas. Sa batasang pambansa sila nagkilos protesta. Panawagan po namin sa ngayon ay alisin ang VAT. Na sa gayon, ito yung matagal na nagpapahirap sa mga mamamayan. Lalo-lalo na sa aming mga mangisda. Dahil ang VAT, ito yung nagpapataw ng malaking buwis para sa langis. Sobra po. Dahil kasabay ng pagtaas ng langis, tumaas po ang mga pangunahing bilihin. Yung pong mga gamit namin sa pagiging manggagawang bukid, sobra tumaas. Kitang-kita namin na walang kaseryosuhan ang gobyernong ito na lutasin ang saligang problema naming mga mahirap na mamamayan. Nagpapatuloy ang camp-out protest ng mga grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.